So magandang araw mga presidente, kamusta na kayo? Napanood niyo ba yung second day, ang third day ng NBA? Ito, first game ng Philadelphia. Nawala si James Harden, hindi pa rin nagpapakita. Hindi daw pinasama sa aeroplano. Tapos ito rin ang first game ng Milwaukee Bucks. Na ngayon ay may teammate na si Giannis na isang legit na superstar, si Damian Lillard, no? So ayun, yung kung napanood nyo yung laban, medyo umangal si Giannis, no? Kasi na foul, na early foul trouble siya. Panoorin natin, no? Ito, binabantayan niya si Joel Embiid, no? Matinding depensa. Natawagan siya ng fourth foul dito. Tapos third quarter po lang. So yung coach, sinabi, punta ka muna sa bench. Wala tayong magagawa eh. Sabi nga di ba may kinoment dati si Tab Baldwin, no? Sa mga import ng PBA. Ito ang mahirap eh. Pag nagbabantayan sila, talagang mga early foul trouble. Yun ang mahirap pag nagbabantayan yung mga superstar. Kasi sa sobrang galing ng isang ng offensive player, may tendency talaga mag-foul trouble. Yung didepensa sa kanya, no? Lalo na pag one-on-one tulad na nangyari nga. Diba, si Giannis, defensive player of the year yan dati. Pero sa offense talaga, pag one-on-one, foul trouble ka. Ganun din na nangyari kay no, kay ang bumabantay kay Giannis, isa rin matinding defender, no, si PJ Tucker. Ang dali niya rin makakuha ng foul, lalo na sa, alam niyo naman sa NBA, mga konting tulak lang, konting hawak, foul na. So ito, panoorin natin, no? So ang nangyari dito, sinab na si Giannis, no, ng coach. Pinapasok si Pat Connaughton. Ngayon, panoorin niyo to, no? Yan, pinasok siya. Ngayon, nagrereklamo siya sa bagong head coach nila. Tingnan mo. Hindi siya pumayag, no? Sabi niya, wag mo ako ilabas. Superstar, yan. Pumayag na rin yung coach. Siyempre, bagong coach yan. Saka talagang ang NBA talaga, it's driven by the superstars. No? Talagang tinawag niya talaga, kung may audio na ito, tinawag niya talaga si Pat. Pat, go, come. Get out. Sabi niya kay Pat. No? Siguro, syempre, gigil si Giannis ngayon eh. Kasi nga manalo, no? Hindi mo rin siya masisisi. Saka talagang, pagdating sa talaga, NBA, nasusunod talaga mga superstars. Kundi, pwedeng masipa ang coach niyan. Except siguro pag si Greg Popovich. Ngayon to, may sinabi si Giannis ngayon after the game. Sinabi niya na para sa kanya, si Damian Lillard will be the Bucks leader. Ngayon magandang senyales to kasi kung hindi nga in-acknowledge to, baka magkakainggitan. Usually nangyayari yan eh. Parang yung sa Miami, di ba? Nung bagong pasok si LeBron, hindi sila manalo. Yung hindi sila nakakapag-dominate. Nasa around 500 lang yung record nila nun eh. Hanggang sa in-acknowledge ni Dwayne Wade na si LeBron nga ang number one option. Mula nung in-acknowledge na ni Dwayne Wade yun, doon sila nanalo, no? At doon sila nag-champion back to back. So, I think ganito rin ang ginagawa ni Giannis, no? Kaya mas lalo ako na-impress sa leadership style niya. Kasi kung hindi niya sabihin to, mag-aagawan sila dyan. Lalo na pag last 2 minutes, hindi natin alam kung saan pupunta. Alam naman natin na si Giannis medyo mahina sa free throw, no? So, mas maganda hawak ni Damian.
Maganda tong statement ni Giannis na ganito, no? I think this bodes well, no? Para sa chemistry ng team. So, yun lang mga pasyente, no? Maraming salamat. Please like and subscribe.